ating mga balita, nagpahayag ng kahandaan ang National Food Authority sa inutos na investigasyon ng Department of Agriculture tungkol sa umano'y hindi tamang pagbebenta ng bigas ng ahensya. Ipinagutos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang investigasyon dahil sa libo-libong tonelada ng bigas ang ibinebenta ng NFA sa presyong ikinalulugi ng gobyerno. Paliwanag naman ni NFA Administrator Rod Bioco na mandato ng ahensya ang panatilihin ng 99.9% nilang stock na maayos na kondisyon. Ibinenta umano nila ito sa halagang 25 kada kilo. Pero ang mga lumang stock ay dapat i-remill bago ito ulit ibenta sa mga consumer. Nirereserba naman ang freshly milled na bigas para sa calamity relief at ang mga natitira ay kailangan ma-dispose para naman sa inventory management purpose. And I quote, "Distress selling is the period of 3 months that would normally require NFA to remill, which entails additional processing, logistics, and recovery loss costs to make the stocks acceptable to consumers. To avoid this cost, NFA can opt to sell at the highest mandated price to qualified commercial buyers on as is or is no selection and first in first out basis." Ayon pa sa pahayag ng NFA. Pinapayagan din naman ng NFA Council ang pagbebenta ng 10% ng mas mababa sa mandated price ng mga lumang stocks ng bigas. Kasama natin si Professor Ben Domingo Jr. Kaugnay ng balitang ito at ano kaya ang kanyang unang first impression? Magandang tanghali sa inyong lahat dyan, Ma'am G, Ma'am Army, at sa ating mga masugid na taga-subaybay dito sa radyo natin Gimba at sa programa nating Balitang Talakayan. Ang atin pong paksa o sa Pinang Authority na nagkaroon ng bentahan ng lumang bigas na sa halagang 25 pesos kada kilo. Ay, naman. Ma'am G, dati-rati nung medyo mainit-init pa ang aking ulo, talagang magmumura na ako. Sasabihin ko, ang gagarapal naman ninyo. Pero ngayon, konting hinay-hinay dahil Bagong dapat gupit lang po kayo. pakinggan din natin. Akala ko bagong gupit kayo. Hinay-hinay dahil bagong gupit ako. At pakinggan din natin ang panig ng NFA. Pero paano kaya nila malulusutan ito mayroon ng pag-amin na nagkabentahan. Ang kailangan yung maring sa kanila, yung kanilang pangatwiran. At meron na rin silang mga paunang katwiran. Nakalulungkot lang, Ma'am G, na mabalitaan na sa ganitong pagkakataon nahirap ang mga mamayan, lalong-lalo na yung mga talaga mahihirap na mag-anap ng affordable o kayang-kaya nilang bilhing bigas. Sa kanila, ang affordable ay mga siguro 30, 35, 40. Wala na. Ibinaon na nila yung kanilang pangarap na 20 pesos per kilo na ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos nung siya kandidato. Kaya ngayon ay maligaya na yung mga kababayan natin na nagdarahop sa 40. Dahil halos wala nang mabiling 40 ngayon. O kaya ay 35, anak ko, malaking grasya sa kanila. O kaya 30. Pero eto, tingnan natin, ibinenta ng NFA sa 25 pesos kada kilo ang kanilang kuno ay aging stock ng bigas. 25. Palugi ko talaga ito. Pero kung magpapakalugi, na matagal na po nating sinasabi, Ma'am G, na pwede namang magpakalugi ang pamahalaan. Basta ang makikinabang ay ang taong bayan.
na matagal na nating ipinapanukala na sige para mapatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos na kaya niyang pabain sa 20 pesos kada kilo ang bigas, magpakalugi na sila. Gamitin na nila yung pondo at saka yung stock ng NFA. Pero ngayon, itinulak nila ang kanilang aging stock. Gaano kaya katanda yung aging stock? Sa halagang 25 pesos per kilo lamang. Tingnan natin yung sa likuran nito, Ma'am G. Bakit nakatataas ng kilay ang 25 pesos per kilo? Kasi po, ang kalakaran ng bilihan ng palay ngayon at medyo mababa pa yan ay 23 pesos per kilo. Palay yon, hindi bigas Pero na lang kung medyo magsisisiran na naman sila sa darating na anihan na nitong nakaraan ay umabot sa 18 doon sa sisid, sa 23. Ngayon sasabihin ng iba, palay yan, hindi bigas. O di sige, i-convert natin na bigas. Yung palay kapag ito ay kiniskis o giniling, ang magandang recovery rate ay at least 60%. Kung napakahusay nung kiskisa, nung kono o nung gilingan ay umaabot ng halos 70%. Dahil yung naibabawas ito yung naalis na ipa, yung darak at iba pang mga milling losses. Kaya karaniwan ang pagkukwenta ay doble ng palay price ang rice price. Kaya kung 23 sa 46, yan, na pwedeng buwaba daw ng hanggang mga 10%, which means 42. Kaya sa 42, yun yung dapat na bentahan nung nabili sa 23. Ngayon, itinulak ng NFA sa 25 lamang. Bakit itinulak? Bakit ibinenta nila sa mga traders? Meron namang pwedeng pagbigyan. Saan? DSWD. Ma'am G. Simple lang yan. Ipasa sa DSWD. Siyang ibigay sa mga 4Ps. Di ba? Bakit hindi nila naisip? Kasi walang kita. Ayun, doon na nagkakahalataan. O sige, pagpalagay na ayaw nila sa DSWD for some reasons. Meron pang isa na pwede lang pagpasahan. At makikinabang pa ito yung PR image ni Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Saan? Ibenta nila, dalhin nila ito sa Kadiwa. Yes. Kadiwa. Di ba? Ito makatutulong pa doon sa pagpapataas ng imahe ng Administrasyong Marcos dahil, may buhay available. Pa pala di ba? Buhay pa pala. Hindi ito ay paramdam lang para magpasikat. Yun yung practical. So, bakit ipinenta sa traders sa labas? Ano ang kanilang palusot? Ano ang kanilang katwiran? Aging na raw. At may term sila, Ma'am G, na gusto kong malaman yung operational definition. Ano yon? Distress selling. Ibig sabihin ay pagbebenta na kailangan na dahil masisira na. Ang gusto kong malaman sa mga taga-NFA at pati sa mga price traders, kung ano ba yung aging age? Ano yung gaano nakatagal sa imbakan ang bigas para masabing ito ay luma. Hindi ko rin kasi mapagtagpo, Ma'am G, yung katapat ng luma. Ito ba yung laon? Laon. Opo, luma. Palagay. Sige, laon na. 3 buwan na yung bigas, Prof. Mula nung yung palay. Laon yun. So, itong palagay na laon, yung bigas, Pero sa amin dito, ang laon ay hindi 3 buwang bigas lang doon sa lalagyan mo sa bahay. Di ba, Sa amin, yung aming bigas, inaabot ng 4, 5, 6 na buwan dahil 2, 3 sako. Ilinalagay namin doon sa aming tinggalan ng bigas.
At kapag medyo hindi maganda yung kinalalagyan, pagkaraan ng mga 6 na buwan, doon nakakakita na kami ng mga bukbok. Bukbok. Yun. O sasabihin ni Ginang, may bukbok na yan, laon na kasi. Kaya ang aming operational definition dito sa bahay at sa mga kapitbahay namin, ang laon na bigas ay 6 na buwan na nakatinggal. 6 na buwan na andun sa Palabigasan. nakaimbak. Mm. Ano yung pinalalabas ng NFA? At hindi ko alam kung ito yung talagang operational definition ng Department of Agriculture. Sa AGO pa yan. May amoy pa yan kapag sinaing yung 3 buwan na bigas. Hindi nga lang kasing bango nung Bagong ani. talagang bagong Opo. ani. Yung binibenta Ay, ngayon sa ay tingin ko ani nga- nung nakaraang cropping. Ayun nga karamihan sa binebenta doon sa mga retail stores diyan ay halos 1 taon na yung iba. Mhm. Ibig sabihin, reject yung mga yan. Huwag pa lamang ng mga kaimbak na bigas. Yung palusot nila ay it doesn't hold water. Sabi nga sa English, hindi po pwede ito dahil, kaya alam natin, magtanong tayo sa mga retailers, sa mga kanto-kanto, kung kailan inani yung kanilang ipinebenta, tama ka. Nakaraang anihan, 6 months ago. Yung iba nga ay 1 taon na. Mhm. Yung 1 taon na, yun ang talagang super laon. Kaya hindi mayaalis na ang pagdududa sa mga nakauunawa ng kalakaran sa paghahandle ng palay at saka ng bigas. Kaya't malaki ang dapat ipaliwanag ni NFA Administration Administrator Rod Bioco dito dahil talagang nakagagalit na malaman na sa kabila ng halos naggutom na Mhm. ang nararanasan ng maraming Pilipino ay eto, nagbebenta sila ng palugi. In fact, nung yata na 2 years ago yata, nung merong plinano ang DSWD na sa 4-piece, sa halip na per ang buo nilang ibigay ay bahagi Bigas. nito bigas. Mhm. Bakit hindi doon ilinagay na yung bahaging na bigas na ibibigay sa mga benepisyaryo ng 4-piece ay dito manggaling? In fact, isa ito sa mandato ng NFA, diba? Para sa emergency, para sa mga calamities, at para sa 4-piece. Kaya't, medyo hihinga ako ng malalim dahil baka hindi ko mapigilan yung aking sarili ay makapagmura ako. Tipin natin may term pa silang distress selling. Para bang Parang distress malulusaw. OFW. Oo. Para bang malulusaw yung bigas kapag hindi nila ito Binenta. naibenta. Ngayon, meron pang isa na narinig ko, nabasa ko, na yung talagang sirang bigas, ang tawag doon ay damaged stock. Ang benta daw nila ay 650. So, ano ba yung damage? Gaano ka-damage ito? Ito ba yung halos napupulbos na? Magkano po binibenta? O baka- 6 pesos and 50 centavos? Yung damage po, meron Ah. pa doon sa isang balita po lumabas, kung ako nagkakamali ay sa Inquirer. 6 pesos and 50 centavos, ibinenta ng NFA yung damaged rice. Ano yung damage? Ano ibig sabihin? Ulitin natin, ano ba yung operational definition ng NFA sa damaged rice? Ito ba ay powdered na yung nagkadurog-durog na? O baka Ay, fine oo. broken lang? Baka fine broken lang. Di ba? Ano Durog, fine broken? opo. Yung duro, yung medyo hindi buo, pero medyo may mga buo-buo pa. 650 naman.
Sa iba, yung broken, maganda pa yan. Na isasaing pa yan. Panlamantian din yan. Mm. Bakit yung 650 hindi na lang nila yun ang kanilang ilinabas, 20 pesos per kilo? O di matutulungan pa nila si Pangulong Bongbong Marcos na sabihing, sorry, broken ang 20 pesos pero at least eto 20 pesos per kilo rice may bibigay ko sa inyo. Hindi ba? Hindi ko talaga maintindihan itong mga, ulitin ko, aging stock, distress selling, pagkatapos ay damage stock ng NFA. Opo, damage. Ayun, nakalagay din pala sa ano nila, sa kanilang statement. So Yung meron damage po stocks. na 650, ano? 650 Kaya per nga eh. kilogram. Oo. Kaya, wow, ano ba ito? Kaya tingnan natin kung ano ba yung dapat na gawin. Ito bang ginagawa ng NFA ay pagsunod lamang sa mga nakaatas sa kanila na alituntunin? Na yung nakaatas sa kanilang alituntunin ay nakakita sila ng butas para sila kahit paano ay kumita. Di ba? Saan kaya nanggaling ang alituntunin nato kung sakasakali? May nakikita akong posibleng pinanggalingan, Ma'am G. Galing ito sa RTL. Ano yung RTL? Ay, sa Ano? Rice Rice Tarification Law? Tarification Law. Law. Ano? Yung Rice Tarification Law, ito yung batas na binukas sa mga mangalakal yung pag-i-import ng bigas at nilimitahan yung mga gawain na maaring pasukin ng NFA dito sa pagbibigas na hindi pwedeng sumabay ang NFA doon sa mga private traders sapagkat ang mandato nila yung bigas na kanilang bibilhin gagamitin lamang for emergency purposes, for calamity purposes, at for DSWD support or ayuda purposes. Baka naroon yung definition ng aging stock, ng distress selling, at saka ng kung ano-ano pa. Na siya naman ngayon ginagamit ng NFA para bigyang katwiran yung kanilang ginagawa. Kaya kaugnay nito, Ma'am G, nakikita ko na maaari sigurong maging isang dahilan ito. Hindi lamang para reviewin ang NFA, yung mga mandato nito, yung mga ginagawa nito, higit doon sa pag-iimbestiga dito sa bentahang 25 pesos per kilo, kundi reviewin na rin yung Rice Tarification Law. Na sinasabi nila nakinabang ang magsasakang Pilipino dito. Pero teka, Ma'am G, noong nakaraang buwan, ano ang lumabas? Ang Pilipinas na ngayon ang pinakamatlakas na rice importer na bansa sa buong mundo. Number one na ang Pilipinas. Grabe, dati-rati. Tayo ang pinakasikat sa rice research. Pinag-aaral, dito nag-aaral ang mga taga-ibang bansa. Ngayon, tayo na yung numero unong taga-angkat papasok sa Pilipinas ng bigas na inaani sa ibang bansa. Dahil sa Salamat RTL. po sa Rice Tarification Law. Kung sino mang mambabatas ang nasa likuran nito, sana ay makutkot ng husto ang inyong budhi. Dahil kayo ang simula ng paghihirap at pagkagutom ng mamayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga magsasakang palay. Ma'am G, nais ko sanang palitan yung pangalan ng RTL nato sa palit na Rice Tarification Law. Gawin kaya nating Rice Traders Liberalization. Diba?
Pwede. RTL. Ang niliberalize, lumaya Oo, ang ang mga mga rice traders. traders at rice importers. Grabe. Malayong-malayo na sila ngayon na pagkakitaan ang pawis at dugo ng mga magsasakang palay. At sila na ang talagang makinabang ng gusto. Nakalulungkot, Ma'am G, na sa panahong dapat ay nagtutulungan tayo na ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay nagbibigay ng kanilang mayaambag sa pagsasaayos ng nararanasang kahirapan dito sa ating bansa, ay may mga ahensya pang katulad ng NFA na ibinebenta ang pagkain sa murang halaga, papalugi pa, lugi na ang gobyerno, at sa halip na gawin ito para makinabang ang mga nagugutom na mamayan, ay ipinagkaitila sa mamayan ang bigas na halagang 25 pesos isang kilo sana. Sana ay makonsensya ang mga taga-NFA. Sana makonsensya yung mga kumukonsinti dito. Sana makonsensya ang mga nagsabatas ng rice tarification law. Pero may konsensya kaya sila. Magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat, Prof. Ben.